Pag-usapan natin itong si Captain Enrique Clemente o itong si Captain Dado, isang dating army officer na kung saan ay naging vlogger at hayagan yung kanyang pagkondena sa gobyerno. Alam nyo, hindi ko na siya nagagawin itong mga body, no? Kasi hindi ko naman talaga personally o kilala talaga itong si Captain Dado kung tawagin. Pero nung mapanood ko yung isang vlog ng isa ring general, dating general, doon ko napagtanto mga buddy na itong si Captain Dado ay hindi basta-basta na sundalo. Siya nga ay kamakailan kinasuhan ng PNP-CIDG ng inciting to sedition. So parang naghihikayat siya sa kanyang mga vlog, sa kanyang mga pananalita na lumaban sa gobyerno. At napanood ko rin yung kanyang yung kanyang ilang vlogs o ilang mga videos na lumabas na kung saan ay matindi talaga magmura. Talagang kumbaga walang takot. Kaya pala naman mga buddy. Kaya pala naman ganito si Captain Dado kasi isa siyang scout ranger noong siya ay nasa serbisyo. At hindi lang basta scout ranger mga buddy, pati ata US ranger, no? Nag-training din siya. So, maraming bumabatikos the way na siya ay magsalita laban sa gobyerno at siguro nga may nilabag siya na batas. Pero para sa akin mga buddy, bilang isa ring dating nasa serbisyo at hindi malayo sa akin yung kumbaga naging karanasan din ni Captain Dado, yung training niya, parehas kami nag-training sa one of the elite forces ng AFP, ang Scout Ranger. Kaya nandito ako bilang kabady or ang tawagan namin body sa Scout Ranger para ipakilala sa inyo, no? Kasi may mga nababasa tayo dito mga post tungkol nga kay Captain Dado. At parang ina-underestimate kasi nga kapitan lang siya, pero ano ba ang nangyari? Bakit hanggang kapitan lamang ang kanyang naabot na ranggo sa kanyang serbisyo? Siguro may malalim na dahilan. At yan yung ating pag-uusapan. Yan ang ating babasahin mga buddy. Kasi may nakita rin ako ditong post na kung saan dito mapapatunayan na itong si Captain Dado ay hindi basta-bastang tao. Hindi basta-basta yung kanyang ipinaglingkod sa bayan. Kaya na lang siguro ganun yung kanyang ganun yung kanyang nararamdaman bilang isang Pilipino na talagang naghihimagsik ang kanyang kalooban sa tuwing nakikita ko sa kanyang mga vlogs na talagang matindi ang galit ito sa gobyerno. Pero ano ba yung pinag-ugatan? Bakit hindi siya nakarating sa mas mataas na ranggo? At yan yung ating uh, pag-uusapan ngayon mga buddy. So this is a raw vlog, no? Wala na tayong papakita ng mga picture-picture dyan ni na kung sino man. At gusto ko lang ipaalam sa inyo at basahin sa inyo itong mga nakikita kong mga post sa Facebook. Kagaya nitong post ni Sir Romeo Pokiz. Alam nyo, itong si Sir Romeo Pokiz ay naging commander ko rin nung ako'y nasa serbisyo. At isa sa mga ginagalang, nire-respetong Air Force official noong panahon namin. So, ang sabi dito ni Sir Romeo Pokiz, the Captain Dado Enrique case. So, the government filed a case of inciting to sedition against former Army Ranger and member of PMA Class 1983 Captain Clemente Dado Enrique, allegedly because of his incendiary statements, yung mga maalab na mga pahayag niya at matindi yung pagmumura in his vlog, the Survival Community Vlog.
So the government must treat this case carefully. Yan ang paalala nitong si Sir Romeo Pokiz. Captain Dado is unlike the other vloggers who make a living out of vlogging. He is a soldier with a mission. He is the founder and supremo of the Filipino Guerrilla Forces, a group composed of millions of members, mostly retired soldiers and policemen. His reputation in the army precedes him. He is ready to offer his life for his principles. In fact, he desires it only to bring about the required change and transformation of the country. He may be vulgar and disrespectful online against the president, his wife, the speaker, and many other high government officials. But what he does, he says, is actually as a spokesperson of the oppressed people against the corruption and excesses in government. Ito, yung sinabi pa ni Sir Pokiz. Beware. He might just become the rallying point person the outraged citizens are waiting for. Active and retired members of the armed services and millions of citizens who share his sentiments and principles are watching. This might be a deja vu against the Marcos family. 39 years ago in February 1986, that citizens themselves brought about the change through the power of the people. So anong gustong iparating dito ni Sir Romeo Pokiz sa mga kinakaharap ngayon nitong si Captain Dado? Para sa akin in my own opinion mga buddy, binabalaan niya ang pagkakasong ito, binabalaan niya yung sitwasyon ngayon na kinasasadlakan nitong si Captain Clemente Dado Enrique dahil baka ito yung pagsimulan ng mas matinding problema ng gobyerno. Dahil nga kinakasuhan siya ng inciting to sedition, maaari na may paglabag siya sa batas. Pero para sa akin mga buddy opinion ko rin to, marami tayong paraan para gawin ang tama. Marami tayong paraan para ipahayag yung ating nararamdaman. Siguro para sa iba, mali yung way nung paggawa niya, nung paghihikayat niya or yung pagsosolve niya ng suliranin ng bansa. Pero at the end of the day, kumpara ito sa greater good, bakit hindi pwede, di ba? So yun nga lang, nasa demokrasya tayong bansa, at kung ano man yung kahinatnan nung ikakaso sa kanya, Captain Dado, ipaubayan na natin yan sa batas. At dito naman sa part 2 ng ating vlog, na kung saan may nabasa ako dito na yung pinagdaanan nitong si Captain Clemente Enrique, na kung saan ito pala mga body sorry Captain Enrique Clemente. Yan, nagkaroon tayo ng pagkakamali dito. Or Captain Dado. So ano ba or sino ba itong si Captain Dado? Basahin natin to Ito ay mula sa Facebook page ng Friends of VP Inday Sara Duterte. Post ng isa ng netizen. Ang sabi nga dito General Diwata of Captain Enrique Clemente, also known as Captain Dado, said mockingly, hanggang kapitan lang narating mo. So hindi ko napanood yung pahayag na yon ni General Torre, na kung saan hanggang kapitan lang ang narating mo. Pero bakit? Bakit hanggang kapitan lang ang narating itong si Captain Dado? Ito, basahin ko sa inyo. For the world to know, based on his personal vlog, Captain Dado is only captain because out of frustration from reneging on agreement by Cory government which he represented as negotiator, he was chosen being a scout ranger well respected by fellow scout rangers.
with the rebellious Scout Rangers that only the top leader of the rebel soldiers would be held in detention and that all other participants in the rebellion, mostly consisted of Scout Rangers, would be allowed to return to barracks, resigned from the service. He was due for promotion as major at the time of his resignation, but politely denied, generously giving way to his juniors to get one higher rank promotion instead. Had he accepted the promotion as major, he would have gotten another promotion to the rank of colonel. So mamaya papaliwanag ko sa inyo. Napanood ko kasi yung paliwanag ng isang dating general sa kanyang vlog tungkol dito dito sa binabasa natin na to. At ito pa lang si mga buddy, si Captain Enrique Clemente ay ang baron ng PMA Class 1983, a very successful batch that garnered 3 at topmost position in the AFP, a U.S. trained Scout Ranger, master's degree holder, qualified by AFP to take a master's degree at Harvard University, but didn't push through for personal reasons. Isang veterano of many battles against secessionists and terrorists. He is proud to say that no one in any units he led died in many encounters and skirmishes against the enemies of the government. That and many more. So itong mga buddy ayon dito sa aking napakinggan dun sa paliwanag nga ng isang dating general vlogger na ngayon nagkaroon ng mga kudeta noong panahon na yon ng Cory government, Cory administration, at itong mga nagkudeta ay mga member ng Scout Rangers. So pero itong si Captain Clemente ay hindi kasama, nasa side siya ng gobyerno. Pero dahil nga siya ay isang respetadong opisyal at pinagkakatiwalaan ng kanya mga kapwa Scout Rangers, kumbaga itinalaga siya bilang negotiator. At base doon sa pag-usapan, doon sa negosasyon na yon, kumbaga yung mananagot na lamang or yung magte-take ng responsibility dahil doon sa ginawa ng mga sundalo ay yung mismong top leader, no? Yung pinaka leader ng mga Scout Ranger na nagkudeta. At the rest ay uwi na sa barracks and sabi nga dito ay mag-resign para sa serbisyo. Pero hindi pala nangyari mga buddy yung napag-usapan na yon dahil after that may mga naipakulong na mga miyembro nung nagkudeta na yon ng mga Scout Ranger. At dahil doon, siguro, as a negotiator, kaya nga nagkaroon ng mapayapang pag-alis na lang siguro ng mga nagkukudeta dahil nga kay Captain Clemente, siguro napahiya, ay maprinsipyo pala ang taong ito. Hindi nyo tinupad, kayong mga nasa gobyerno, hindi nyo tinupad yung pinag-usapan natin na itong leader na lamang ng mga Scout Ranger na nagkudeta ang inyong bibigyan ng punishment at the rest, back to barracks, mag-resign na lang. Kumbaga meron silang magandang exit sa sa pagiging sundalo, pero yung pala may mga nakakulong o ikinulong ng gobyerno. So sa madaling salita, hindi tumupad sa usapan ang gobyerno ng armed forces. So doon, na-disappoint itong si Captain Dado. Kaya, umalis siya sa serbisyo. Kapitan lamang ang kanyang ranggo. Pero hindi dahil sa nagkaroon siya ng kaso or whatsoever mga buddy. Pero ito lang yung aking opinion. Huwag nating husgahan ng tao. Kasi maraming humuhusga na mga vlogger the way na siya ay magsalita, the way na siya ay mag-address sa presidente, pero hindi nila nakita kung ano yung naging sakripisyo itong si Captain Dado sa serbisyo niya bilang isang Scout Ranger din. Kaya yung sinabi ni Sir Pokis do sa kanyang post, binabalaan niya na baka ito maging umpisa
or baka ito maging sanhi ng lalong pagbagsak ng administrasyon kapag kinasuhan itong si ano, or kung ano man ang mangyari dito kay Captain Dado. Kasi marami nga itong nakasuporta sa kanya na mga retired soldiers. At naniniwala ako mga buddy na ano na itong nangyayari sa ating gobyerno ay may hangganan. Kung may mga masamang nakikita tayo na nangyayari ngayon sa gobyerno, may hangganan 'to. Sabi nga dun sa ano eh, sa isang palagi kong naririnig na quote mula sa aking mga naging opisyal. Quote ito, sinabi to niya no ni Edmund Burke, no? The necessary thing for evil to triumph is for good men to do nothing. Something like that, no? Magtatagumpay lang ang kasamaan kung pababayaan lang ito ng mga mabubuting tao na magtagumpay. Kung walang mga mabubuting tao na gagawa ng paraan para ito ay mapigilan. And sana po may natutunan kayo at wag po nating husgahan si Captain Dado.